challenge ko si Secretary Balisacan. Secretary, kung nanonood po kayo, identify po ninyo kung ano yung objectives ng Philippine Development Plan at sabihin niyo po sa publiko kung alin po doon ang tumutugma sa foreign policy natin with respect to China. Dahil sabihin ko sa inyo ngayon, wala. Pag-usapan muna natin mabilis lang, kung gaano kapalpak ang gobyernong ito in terms of the economy. It's so bad. Okay? Bibigyan ko kayo ng preview ng mga datos na ipapresent ko sa Lunes sa SMNI. Alam niyo po, napakahalaga ng paglago ng ekonomiya. Kasi yan po ang barometro, ng kalusugan ng ekonomiya sa ating bansa. At sa ngayon po, sa panahon ni Pangulong Marcos, pag in-average niyo po yung growth ng GDP, nasa 6.1% lang ito. In fact, dapat ito mas mababa pa eh. Kasi meron tayong tinatawag na base effect. Tandaan natin, nanggaling po tayo sa pandemic. Kaya mababa po yung pinanggalingan ng GDP. Kaya yung 6.1% na ito, artificially high ito. Kumpara po natin ng panahon ni Pangulong Duterte, during the same time, the economy was growing at 6.4%. Hindi ba? So, PRRD was better in terms of managing the economy. Hindi lang yan. Ikalawa. Yes. Ikalawa. Inflation. Di ba dito sa Canada, problema rin natin ang inflation? Cost of living. Sa Pilipinas, mas malala mga kababayan. Ang inflation ngayon, nung panahon ni Pangulong Marcos Jr. is 5.6%. During the same time, nung panahon ni PRRD, guess what kung ano ang inflation, mga kababayan? 3.3% lang. Mas maganda ang buhay. Mas maganda ang ekonomiya nung panahon ni Pangulong Duterte. Ikatlo, kahirapan. Sa panahon ni Marcos Jr., ang kahirapan po, 22.4%. Isa sa 5 Pilipino mahirap. Isa sa 5. Panahon ni PRRD, gaano karami mahirap? 16.1% lang. Siyempre, kung may mahirap, may gutom. Di ba? Buti pa kayo kumakain. Ang kagutuman po ngayon, 14.2% of families experience hunger. Guess what, mga kababayan, ng panahon ni Pangulong Duterte? It was only 9.4%. It was the first time na na-reach na single digit ang hunger ng panahon na yon. Ito pa. Punta tayo sa stock market. Ito, nasa Canada tayo, may mga nag-i-invest dito sa stocks. Ang stock market po nakaabot ng 9,078 points. Pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas ang performance ng stock market. Sino presidente nun? Pangulong Duterte. No other than PRRD was the president when the Philippine Stock Exchange Index reached its historical high. Ngayon, kay Pangulong Marcos Jr. ilan? 6,634. So kung nag-invest kayo ng 1,000 pesos sa stock market ng panahon ni PRRD, 750 pesos na lang ito ngayon. Anong klase ekonomiya yan, mga kababayan? Ito pa, ito. Diba si President Marcos Jr. ang hilig bumiyahe? Hindi ba? So ilang yung parang trip niya, kung tawa ko ito, 27 trips to eh. Ang dami eh. Diba? Okay. Ang nalikom na FDI, foreign direct investment, during the first 24 months was $17 billion. $17 billion. For the same time, during President Duterte's time, alam niyo kung ilan ang FDI at the time? It was 21 billion. At kung titimbangin mo siya in terms of dun sa biyahe at dun sa nalikom na investment, lumalabas sa kalkulasyon ko na si Marcos Jr. ay nakakalikom ng $0.7 billion per trip. 0.7 lang per trip. Si PRRD ilan? Doble nun. $1.4 billion per trip, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan bumiyahe ng bumiyahe para makalikom ng foreign direct investment. Diba? So, anong klaseng ekonomiya meron tayo? Diba? Eto pa.
Ready na ba yung ating ano? Ready na? Okay, wala pa. Ito pa, mabilis lang. Punta tayo sa taripa, mga kababayan. Di ba, kung nanonood po kayo, nasusubaybay kayo sa issue ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Ang taripa sa bigas, binaba nila from 35% to 15%. Diba? Kasi lang gusto nila mangyari na ibaba yung presyo ng bigas. Wala pong garantiya, mga kababayan, na maibababa nito ang presyo ng bigas. Bakit? Yung produkto ng mga ibang agricultural products kagaya ng pork, fish, yung chicken, mababa na yung taripa. Hindi, bakit yung manok ngayon 250 pesos per kilo na? Hindi ba? So, ibig sabihin walang garantiya. Sinong panalo sa pagbaba ng taripa? Sinong panalo? Yung mga smugglers, yung mga middlemen, di ba? Yung mga nasa gitna ng value chain. Talo ang consumer. Bakit? Kasi walang garantiya na maibababa nito ang presyo ng bigas. Ready na? Oh, gusto nila paakyatin daw ako sa stage. So, walang garantiya, mga kababayan, na maibababa nito ang presyo ng bilihin. At sinong panalo dito? Yung mga smugglers, yung mga traders, yung mga middlemen, mga smugglers. Yung silang panalo dito. Talo taong bayan. Sinong panalo pa dito? Si Marcos Jr. Kasi gusto nila magkaroon ng paggalaw sa presyo. Eh, magkakaroon naman po talaga ng paggalaw yan. Pero, that is not the permanent solution sa kaso ng agrikultura sa Pilipinas. Puro kasi tayo band-aid solution. The permanent solution for agriculture is to actually put in investments, pang-irrigation, suporta sa mga magsasaka, pang-increase sa productivity ng agriculture sector. Gaano karami ang ayuda na pinamigay? 500 billion! Imagine if all of that ayuda was put in our agriculture sector, wala sana tayong problema ngayon in terms of food security. Correct? Hindi tugma yung priority. Alam mo kung sinisilot eh. Hindi tugma yung priority, di ba? Ito pa, foreign policy. Yung ating foreign policy, specifically with respect to China, hindi po siya tugma sa Philippine Development Plan. Ako isang development economist po ako eh. Ayan po ang aking pinag-aaralan. Dito po ako nag-doctorate sa Canada ng economics, mga kababayan. Salamat sa Canada, pinaaral po ako ng libre. Nising ko, wala akong binayaran. At naging economist din po pala ako sa Government of Ontario. So, economist po ako sa Canada. Nagsimula po ako bilang isang economist as an intern sa NEDA sa Pilipinas noong late 1990s. Doon po ako nagsimula. Pero anyway, sa kaso po ng agrikultura, yun po talaga ang kailangan natin gawin. Which is to put in investments para po maibaba ang presyo, para maging mas productive yung sector. Yung foreign policy naman, hindi tugma yung Philippine Development Plan doon sa foreign policy natin with respect to China. Kaya nga sinasabi ko,